nagbebenta ka ng mga properties sa Manila kasi ang sabi mo, kailangan ng mga Manilenyo, kailangan ng mga tao sa Ito, narinig ko ho yan, mga kababayan, nung panahon ng election 2022. Ano po, lumabas yan, umugong yung pagbebenta ng mga property sa Divisoria. Manila. Nagbebenta ka ng properties sa Manila, pero ikaw, bumibili ka ng properties mo. So saan mo kinukuha yung pera na pinambili mo sa mga ari-arian mo ngayon? Kung iisipin, nagbenta ka ng properties ng Manila para makabili ng mga ari-arian mo. Yun. Mabigat ho yun, mga kababayan. Kumbaga parang sinasabi niya dito na yung pinagbentahan, saan mo kinuha o saan napunta yung pinagbentahan, tapos bumibili ka naman ng mga properties mo. Kasi parang ang diretso sa akin, pagkakaintindi ko, yung pinagbentahan, yun yung binibili ng properties ni Yorme. Eto mga kababayan kumbaga galing po kay Mami Pebbles Talakera ho, mga bossing. Kung gusto naman po ni Yorme na magpa-interview o makapanayam natin dito para maipaliwanag yan, open na open naman po si Yorme, mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo, pagdating dyan sa mga mayor-mayor na yan, bahala ho sila. Ito shout out lang daw po, no? Si Miss Eds ng X-App. Nasa si Miss Ed? Sabi ni Laitera, pa-shoutout naman kay Miss Eds ng X application. Yung ano yan, doon sa X, no? Mahilig tumambay ito doon sa X eh. Tuloy. Yung IQ nun, kung iisipin ng lahat, ginagawa mong bobo mga taga Manila eh. Ang eksena mo is artista, sayaw-sayaw, gwapo, ganun, chururut. Pero sa totoo lang kung re-reviewin natin lahat mula umpisa, wala ka namang nagawa. Diba? Kailan ka lang gumalaw? Eto lang nung bago ka tumakbo ng presidente at nagpakitang gilas ka lang nung pandemic. At wag mo rin sinasabi ngayon na naririnig ko sa mga caucus mo, sa mga speech mo Mabibigat to, walang preno. sa rallies na ang daming mga batang nagnanakaw, chururut, hold-upper, ganyan-ganyan. Habang buhay ba na dapat ganun ng Manila? Hoy! Nung panahon mo, mas marami. Dun sa Road 10, di ba? Tama ba ako? Pier na yon, yung Road 10. Di ba? Pier na yun alam ko Tinutukan mo ba yon? Hindi. Ilang beses niyong pinaalis ang mga taga Happy Land. Nandyan yung ginamit niyo yung pusa, linagyan niyo ng tela yung pusa, tapos binuhusan niyo yung gas yung pusa Binuhusan niyo ng gas, pinatakbo niyo sa loob ng Happy Land para masunog. Grabe naman yun. Madami pong sinasabi si Mami Pebs, mga kababayan. Sabi ni FS, Isko was a red flag when he started to cozy up with Duterte for his presidential campaign. No? Pusa, binalutan ng tela, binuhusan ng gas. Kawawa naman. Napaka naman yata nun. Kung totoo yung sinasabi ni Mami Pebs, mga kababayan, napaka naman nun. Hindi makatao yun. Matatalino yung mga taga Happy Land. Ready agad yung mga tubig. Hindi nyo nasunog, hindi nyo napaalis. Nagpatayo ka ng condominium. May paraffle ka pa. Nung rinaraffle, sino mga nakalagay dun sa raffle? Hindi ba't yung mga tao mo sa City Hall? Sila din. Kumbaga, umaasa yung mga nandoon, mga Manilenyo, tapos ang mga mananalo, sila lang din. Grabe naman yun. Kung ikaw, galing ka sa mahirap, dapat alam mo yung nararamdaman ng mahihirap. Dati ka rin, sinasabi mo yan, sa'yo nang galing yan. Nagpulot ka ng bote, ng mga bakal na pwede mong ibenta para meron kayong makain. Ano bang ginagawa ng mga taga-Happy Land? Walang pinagkaiba sa naranasan mo nung bata ka. Kaya dapat, tinutulungan mo sila. Benta ka ng benta ng properties
yung isa sa binibenta mong properties or binenta mong properties, kung ginawa mong pabahay dun sa mga taga-Happy Land, eh di natupad yung gusto mo na mapaalis sila dun. Oh. Madami pa ho ito mga kababayan na sinasabi ni Mami Pebs. Ituloy na natin. Sagadin na ho natin mga bossing. Oh. Sabi ni Bernie Pogi Channel, pusa ang ginagamit para magkaroon ng sunog sa mga Happy Land. Yun nga eh. Yun yung sabi ni Pebbles. Lalagyan ng tela yung pusa tapos bubuhusan ng gasolina. Nakakaawa, ano? Tapos patatakbuhin. No, ayan po, galing po kay Mami Pebs, mga kababayan. Ulitin ko ho, no, kung sakali na gusto sumagot ni Yorme dito sa sinasabi ni Mami Pebs, eh, open po tayo dyan, no, na makapanayam. Si Mark Gamboa, nandoon siya. Lagi niyang kasama si Yorme. Boss Mark, oh, yan, si Mark Gamboa kasi, kumparing buo ko yan, no. Inaanak niyan, yung anak ko, na si Marcus. Oh, Boss Mark Gamboa, pag nabasa mo o pag napanood mo to, at gustong sumagot ni Yorme dito, open naman po tayo doon sa makapanayam si Yorme, no? Dahil, ayan, 3,300 viewers ang nanonood. Nabigyan mo pa sila ng magandang buhay. Di ba? Pwede naman silang turuan. Pwede silang turuan. Pwede mo silang bigyan ng seminar yung mga tao kung paano ba yung magkaroon ng disiplina. Eh, ikaw nga, wala ka rin namang alam dati. Di ba? Bubayla ka rin naman. Ngayon ka lang nag-aral eh. Hindi ka naman nag-i-English nun eh. Sabi, it's a true story. People from that area knew of the cat as a fire carrier to burn properties. Grabe. Naawa ako doon sa pusa eh, no? Hindi makatao, mga kababayan. Dito ako wala akong pusa. Pero yung anak ko nagtatanong, "Daddy, wala naman tayong pusa." Pero weekly bumibili ka ng bumibili ka nung cat food, no? Kasi ako, ang napapansin ko, no, karamihan sa atin inaalagaan yung mga aso, yung mga ganyan. Pero yung mga pusa pakalat-kalat lang po sa kalsada. So yun yung ginagawa ko. Wala akong pusa pero naglalagay ako nung mga pagkain ng pusa doon po sa may namin, sa may pintuan namin. At nauubos naman nun nung mga kalat yung mga pagala-gala na pusa. Tapos makakarinig tayo mga ganito na na babalutan ng tela, lalagyan ng gasolina, tapos patatakbuhin papunta doon sa mga kabahayan, kawawa. That's entertainment. Napapanood kita. Nasubaybayan kita kasi taga-Tondo rin ako. Taga-Tondo din ako, Mami Pebs. No, Coral Street, Tondo, Maynila. Ipinanganak ako sa sa 1574 Franco Street, corner ng Pacheco at Pitong Gatang. Naabutan ko, nakasulat doon sa pader ng Pretel, Tondo man ay may langit din. Masaya po dyan sa Tondo, mga kababayan. Kung meron akong babalik-balikan, Tondo po, mga bossing. Yung sinasabi nilang delikado sa Tondo, hindi naman din. Hindi ho, mga bossing, no? Actually, sa Tondo nga, tigil na natin to. Medyo hindi ko kinaya yung pusa eh. Sa Tondo ho, mga kababayan, pag piyestahan bababa ka ng jeep. No, bababa ka ng jeep, tapos doon sa kanto ka bababa. Bago ka makarating doon sa pupuntahan mo, sa kabilang kanto, lasing ka na. Bakit to? Kabila't kabila ho, may inuman. At kahit hindi kilala ng mga nagiinuman, pinapatagay ho, mga kababayan. Ganyan po ganyan po tumanggap ng kahit hindi po taga doon ang mga taga-Tondo.